Mismong yung bansa na natin, gusto nilang perwisyuhin, sinasakop na nila. Gusto mo pa parang tayo pa yung makikisama sa kanila. Kumbaga, binubugbog ka na, sinasampal-sampal ka na, gusto mo pa bati kayo, gusto mo pa magkaibigan kayo. Di ba? Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Syler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Syler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Syler News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Syler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Yun po yun. Kaya napaka tayo ang gusto nila. Kaya natutuwa ang marami mga bansa sa mundo kasi pinaninindigan ng ating administrasyon at suportado ng majority at nakakarami talagang Pilipino ang desisyon ng Pangulo na ilaban ang teritoryo. Yun po yun. Ay nung mga nakarang administration, wala kasi tayo narinig na ganyan eh. Di ba? Ayaw ko nang banggitin kung anong administrasyon. Maraming administrasyon dumaan. Mayroon pang presidenteng tumayo at nanindigan na ilaban ang West Philippine Sea. Mayroon pang presidente noon dati na nag-utos na tanggalin ang mga barrier na nilalagay ng China. Wala. Ngayon, may nagko-comment, Mike, kaya sinusuportahan lang mo yung administrasyon, paano pagkatapos? Abay, nagkakamali kayo. Kahit abutin tayo ng 2028, pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, dapat panindigan pa rin natin ang teritoryo natin. Tama yun, no? Bago natin simulan ang pagkokomento rito at pagbibigay ng reaksyon, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa naririnig nating boses ngayon. Walang iba kundi si Sir Mike Abe. Siyempre, bisita na po kayo sa channel ni Mike Abe Opinions. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, siyempre mag-subscribe na din po kayo. Alright? Ayan, tama naman si Sir Mike Abe. Kung sakasakaling matapos man ang termino ni Pangulong Marcos, ni PBBM, no? At alam natin na ganyan naman ang ginagawa ni PBBM. Siyempre, sa kapakanan naman, kung ano ang pag-aari natin, kailangan natin isprotektahan. No? Kasi meron tayong parte dyan, sa atin yan. Kumbaga, kinukuha ng China yung hindi na nila sakop. No? Tama lang naman yung ginagawa ni PBBM na kung hindi sila madadaan sa pakiusapan, di tayo na mismo ang kumilos. 'Di ba? Yung gobyerno na natin ang kikilos diyan. Ngayon, syempre, kasama naman natin yung mga ibang bansa na kaalyado natin na handa namang tumulong sa atin. Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob lalo. Kaya patuloy tayo na ganito, na sige, kung ayaw ng China, ganyan, sige, bahala kayo sa buhay nyo, basta kami, ipagtatanggol namin kung ano yung amin. Ganun naman tayo, kahit ng mga panahon ng mga bayani natin, hindi sila pumapayag na magpasakop kung kani-kanino. Kaya nga sila nakikipaglaban noon, di ba? Kaya nagbuwis sila ng buhay noon. Pero ngayon, hindi naman ganyan na magbubuwis ng buhay. Hanggat maaari is yung ganyan lang. No, maipaglaban natin sa tamang paraan na hindi na kailangan magkaroon ng mga gera-gera o ano. Ngayon, yan, yung pinaglaban ngayon ni PBBM, nandiyan dyan siya ngayon, na sinasabi nga ni Sir Mike Abe, siya lang yung nakagawa ng ganito. Maganda yon. So, kung sakaling matapos man ang termino ni PBBM sa 2028, sana nga is magtuloy-tuloy pa ito, no, na ipaglaban natin kung ano ang karapatan natin at wag natin ipakita sa kanila na tayo kakayang-kayanin lang nila ng ganun-ganun. Dahil ang Pinoy, hindi nagpapasakop yan basta-basta. Kilala natin ang Pinoy na matatapang yan at handang lumaban yan sa kapakanan ng ating bansa at karapatan ng ating bansa. Hindi ito because of Marcos. Hindi ito dahil si Marcos, mga Marcos ang nakapo. Kalimutan natin ang politika rito. Yung prinsipyo, yung karapatan bilang tao, bilang Pilipino sa West Philippine Sea at teritoryo yan ang issue dyan. Hindi ang presidente. Pasalamat lang tayo dahil mayroong presidenteng nangunguna. Pinaninindigan ang international law, national law, at karapatan ng Pilipino. Yun. Ganda ro. Doon tayo nagtagumpay kasi mayroong ganun. Dapat ginawa ito nung araw pa para yung ating mga mangingisda hindi masyadong naaras.
para hindi dumami ang maraming barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Kung yun lang ating mga naging presidente ay talagang tumayo at nanindigan dito. Dapat noon pa tayo ganito. Hindi, masyadong nalit na kasi nga po, walang nanindigan ng ganong katapang. Walang nanindigan sa ating talagang sagradong karapatan. Ngayon lang nangyari. Kaya after Marcos, President Marcos, dapat maglagay tayo ng presidenteng ganyan din, paninindigan ng West Philippine Sea. Kung ating ilalagay na Pangulo dyan ay, susunod na Pangulo ay pro-China, patay tayo dyan. Mawababalik ang lahat ng klaseng abuso ng China. Baka nga, maagaw na ang West Philippine Sea. Madidismaya ang mundo. Madidismaya ang marami mga bansa. Tuwan-tuwa na itong malaki mga bansang ito dahil tayo nanindigan na. Yun po yun. Okay? Kaya again, huwag kayong maniwala doon sa mga propaganda, disinformation campaign na kung sino-sino dyan. Alam naman natin kung sino yan. Personal at political agenda lang ang gusto nila. Ayaw ko nang tukuyin ng pangalan, dapat alam niyo yan. Continuous, tuloy-tuloy tayong mag-aral, tuloy-tuloy tayong mag-monitor. Yung karapatan natin ay atin kung ilaban talaga. Tama yun. Kaya nakita mo, si Pangulong Marcos, minsan lang nagsasalita, napipilit. Kasi kung ipapakita natin sa kanila na tayo oo lang ng oo, kasi para tayo sunod-sunuran, wala, kakayan-kayanin lang nila tayo. Diba, ganyan na nga yung ginawa sa atin ng China na buong akala nila ganito na tayo ay tatanghod-tanghod lang sa kanila. Kaya sinamantala naman nila yung pagkakataon. Kahit na meron tayong pinag-usapan, no, may kasunduan, nakikipag-ayos tayo sa kanila, nakikipagkaibigan, pero binabaliwala nila yon kasi alam nila na mahina lang naman tayo. Kumbaga, wala yan. Hindi makakapalag sa atin yan kahit anong gawin natin. Hindi po porma yung mga yan. Ngayon, no, ginawa ng Pangulo ngayon, no, pinakita natin ang lakas na meron tayo. Hindi man tayo malakas sa mga armas natin na hindi natin kayang tapatan kung ano ang lakas ng China, is pinakita natin yung lakas ng pakikisama natin sa ibang bansa na kaalyado natin na nagbibigay ng tulong sa atin. Ngayon, di ba? Kaya dun pa lang is napakalakas na natin, no? Dahil ang Pilipino, mahusay makisama yan. No? May hospitality ba tawag doon? Tama ba mga katunay? Correct me if I'm wrong doon sa sinasabi ko. No, tayo mahusay tayong makitungo sa iba't ibang lahi. No? Kaya nga yung mga Pinoy natin na kababayan is nasa iba't ibang bansa yan. No? Sanay tayong makitungo. Sanay tayong makipag-usap, makisama. Ganyan ang mga Pinoy. Marami tayong naging kaibigang bansa. Yung mga kaibigan nating bansa na yon is handa silang tumulong. No? Kung ano man ang mangyayari na hindi maganda, na sana naman wag mangyari dito laban sa China. No? Dahil pinaglalaban natin yung karapatan natin. Siyempre, bansa natin to Anong pakialam namin? Bansa nyo yan, pakialam nyo. Anong pakialam namin dyan? Ba't kami makialam? Pero hindi yun ang nasa isip nila. Alam nila na kailangan na natin ang tulong nila, kaya nagbibigay sila ng tulong. Sila na mismo yung mismong kusang lumalapit. Kaya yun ang maganda. No? Kita natin dito sa sitwasyon na to kung sino ang mga kaibigan talaga natin. Yung hindi tayo iniwan since day one. Kita lang pagka malambos interview sa isyong ito. Pero paulit-ulit niya sinasabing, hindi tayo makikipaggera. Gagawin ko lang at gagawin natin, huwag payagan, makuha ang ating property. Yes. Yung territory ay napakahalagang pangalagaan. Yun lang. Ayun ang gustong-gusto ng ibang mga bansa Kasi yun naman ang sinasabi ng international law. Tama. Kaya nga, everyday, series ang offer, grabe ang suportang tinatanggap ng Pilipinas mula sa mga bansang malalaki. Oo. Pa-influensya. Dahil tayo'y nanindigan na. Kaya nga on record sa US Congress, di ba, pero ko sa inyo kahapon. Natutuwa sila dahil first time ang Pilipinas ay pumalag. First time ang Pilipinas ay nanindigan, tanggalin ang ginawang pangaharang ng mga floating barrier ng China diyan sa Baho, Masinloc. Pinakita dito na ang mga Pinoy ay hindi basta-basta. No, hindi basta-basta nagpapasakop yan. Lumalaban yan. No? Ito iwan ko lang sandali ito. Meron po, nabanggit ko natin isang araw, pero talagang disdido pala. Yung palang mayor, yung local na pamahalaan ng Masinloc, Zambales.
Yan po yung nakakasakop ng Baho, Dimasinloc. Zambales, Region 3, sipin mo yan. Desidido talaga sila maglagay ng flag, Philippine flag. Natsyempo lang. Gumagawa lang sila ng paraan kung paano secure na kailang maitayo ang Philippine flag sa Baho, Dimasinloc. Suportahan po natin yung mayor, matapang yung mayor. Kasi nasabi ng mayor, amin yan. Hindi pwedeng pagbawalan ng aming mga mangingisda, yung aming kababayan ng nangingisda. Ang mga taga Sambales, Masinloc, Sambales, hindi pwedeng pagbawalan ng China, amin yan. Kaya gustong tayuan ng Philippine flag. Ang ganda nun. Kaya nga lang, hindi pa niya magawa. Parang nakikipag-coordinate pa sa Coast Guard, sa Navy, for protection na gagawin doon sa mayor at mga taga Masinloc. Suportahan po natin, naninindigan sila. Yan ang kailangan natin. Kahit local official, pero may paninindigan. Gustong-gusto nga niyang gawin pero pinipigilan lang siya for security. Chechen po yan ang walang mga barko ang China dyan sa area yan para maitayo yung Philippine flag sa Baho, Dimasinloc. Takin mo, no, sa Masinloc, no, parte ng Pilipinas, pero gusto sakupin pa rin ng China. Grabe, no? Sober. Yan po yung Masinloc. Sambales yun Napakalayo sa China noon. Tapos kinukuha nila. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kaya, grabe naman kayo, China, ha? Ano naman sasabihin mo dyan? Kaya hindi ka mawala sa usapan at lagi nababagit ang pangalan mo kasi ikaw lang naman ang senador na gumawa ng ganyan. Kaya nga nasyak ang mundo. Oo nga grabe ka naman, Senator Robby. Nakikita mo naman kasi yung ginagawa ng China sa atin. Mismong yung bansa na natin, gusto nilang perwisyuhin, sinasakop na nila. Gusto mo pa parang tayo pa yung makikisama sa kanila. Kumbaga, binubugbog ka na, sinasampal-sampal ka na, gusto mo pa bati kayo, gusto mo pa magkaibigan kayo. Di ba? Ginagawa ka na nilang laruan, ginagawa na tayong tanga, ginagawa na tayong binubuli-buli nila tayo palagi. Gusto mo magkaibigan pa rin? Gusto mo parang takot tayo sa kanila? Huwag tayong lumaban? Bakit? Di parang nagpapasakop na rin tayo nun, nagpapaalipin tayo sa ganun. Ginawa ba yun ng ibang bansa na kaalyado natin sa atin? Di ba hindi? Ngayon, China lang gumagawa sa atin yan. Ilang mga Pilipino dito at sa abroad, pati ibang lahi, nasyak dahil ikaw ay senador. Tapos ang kino-question mo yung presensya ng Amerika, ngayon hindi lang Amerika ang nandiyan. Parami-paramihan. Sipin mo yung Royal Navy, sumama na. Ano ba ang Royal Navy? Di ba London yan? Iba pa yung buong UK kaysa London. Di ba? Yung France, mga taga-Europe na yan. Wala pa dyan yung South Korea. Wala pa dyan ang Canada. Di ba? Wala pa yung ibang mga bansa tulad ng yung Malaysia, yung Indonesia, nag-observe na sa Navy exercise. Di ba? Yung ibang mga bansa, hindi pa nandiyan, naghihintay lang. Pero ito yung 7 mga bansa na nag-umpisa sa exercise na yan. Kaya huwag kayo magugulat kung bukas makalawa sa susunod na mga araw makakita kayo ng malalaking mga barko. Actually, nandiyan na. Ayan gaganda, malalaking mga barkong pandigma. Exercise lang yan. Pati yung mga barko natin, lalabas na rin. Kung ilan man yung barko ng ating Navy, ilalabas na po yan. Para makipagsabayan sa mga barko ng malalaking mga bansang yan para doon sa joint naval exercise. Kaya don't panic, huwag kayong matatakot. Hindi yan gera. Hindi tayo exercise lang yan. Hindi tayo makikipag-gera. O sa basketball, ano lang yan? Training ba? Training lang. Magti-training lang sila, kaya nga exercise. Magpa-practice lang sila. Ipapakita lang nila ang kailang kaalaman, magpapalitan sila ng kaalaman. Paano ba ang pagbabantay sa maritime security? Yan ang importante, yung training, diba? Kasi kung may training ka, is talagang nakakapaghanda ka. Hindi ka naghahanda dahil gusto mong makipag-away o makipaggera. Naghahanda ka sa kung anuman ang posibilidad na mangyari, no, na hindi maganda sa ating bansa. Kung merong gustong sumakop o gustong maghari-harian sa bansa natin, no, na ibang bansa, is handa tayong harapin kung anuman yung mangyayari. Pero sa ngayon talaga, no, hindi natin gusto na umabot dyan sa kung anuman yung ganun mang mangyari na maggegerahan. Hindi tayo ayaw natin ng ganun. Hanggat maaari is dapat nating iwasan. Tayo ang umiiwas sa gulo. Pero kung talagang hindi talaga sila magpapapigil, nakahanda tayo, no? Nakatrain tayo.
ang pagbabantay ng karagatan sa ilalim ng international law. Yan ang pinapahirapan. Okay? Hindi sila pupunta ng China. Dito lang sa Pilipinas. Kaya maswerte tayo dahil yung ating Navy, ang ating armed forces ay makakaroon ng pagkakataong makipagsabayan sa kung anong alam ng ating Navy, ng ating armed forces, ay isi-share natin sa mga bansang yan at ang alam ng mga malaking bansang yan, isi-share din sa ating Navy bilang bahagi ng pagsuporta sa atin. Alam nyo, hindi biro yung gano'n Bihirang mangyari yan na magkaroon ng isang joint na naval exercise sa ibang bansa. Sa Amerika, hindi naman ginagawa yan. Kasi kayang-kaya ng Amerika ang bansa nila. Sa ibang mga bansa, walang bihirang-bihira ang joint naval exercise. Kasi may kanya-kanya silang Navy or armed forces na kaya nilang bigyan ng proteksyon ng kailang bansa. Kaya maswerte tayo. Alam ng international, wala tayong kapabilidad pa sa military. Oo, nag-e-effort sila ng ganyan para sa atin Dahil kakaunti pa tayo. Kaya nga yung modernization, supportado rin nila. Kaya dito nila gagawin yung exercise dahil yung kanilang alam, isi-share nila sa mga sundalong Pilipino. Wow! Yan yung independent foreign policy ng administrasyon. Yan po yung, inuulit ko, bunga ng global awareness. Na kung yung mapapansin, lumalabas na sa CNN International, BBC, Al Jazeera, News TV at iba pang mga television sa buong mundo. Kadalasan sa kailang mga headline, West Philippine Sea, South China Sea, at ginagawa ng China na pambubuli sa Pilipinas. Doon nagising ang mundo. Dahil ang mga Pilipino ay tumayak, nanindigan. Ayun, natatig natunghayan ng video na nagmula kay Siler News TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Mike. Nakita ngayon natin yung exercise, yung joint exercise natin sa ibang bansa. Sila mismo ang kusang nagbibigay ng tulong sa atin. Sinabi nga ni Sir Mike na hindi nila ginagawa sa kanila yon pero kasi kaya na nga nila Kaya nila lang depensa ang sarili nila. At tayo namang mga Pinoy is kailangan nilang ma-train, palitan ng kaalaman. Kaya ayos yan. Tayo ay maghanda sa kung ano man ang mangyayari. Hindi naman natin gusto ng gulo, pero mas maganda na rin to. So kayo mga katunay, ano maiko-comment nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.